A good judgment comes from experience, and experience comes from bad judgment. A few days ago, meron akong napanood na isang video and I'm not really sure kung siya ba ay isang married to Taiwanese or siya ay isang OFW. Pero at the beginning of the video, nabanggit niya na lahat ng mga Pilipina na gustong makapag-asawa ng Taiwanese ay para lang sa ID. Sa kalagitnaan ng video, binawi niya na hindi naman lahat. So for me, it is really important for you to have experiences, for you to have a good judgment. Ano ba ang ibig sabihin nito? Dapat, bilang isang Filipino na nakatira sa Taiwan, dapat nakakasalamuha mo ang iba't ibang tao, ang iba't ibang Pilipino, ang iba't ibang Taiwanese, hindi lang yung isang sektor or isang area o isang community. Kasi talagang hindi magiging reliable ang iyong opinion kung konti lang ang nakakasalamuha mong tao. So, being here in Taiwan for 18 years and with the career I have here in Taiwan, I am so blessed and I'm more than grateful na talagang namimit ko ang iba't ibang klaseng tao. When it comes to Taiwanese, marami akong namimit na maganda ang estado sa buhay, sariling kumpanya, mga taong nasa media, mga artista, direktor, mga popular na tao, at syempre yung mga karaniwang tao. Sa Pilipino naman, iilang tao din ang nakita ko dito. Syempre, kasama na yung mga Filipino married to Taiwanese, yung mga kababayan natin mga OFW, yung mga Filipinos na mga professional dito, mga negosyante, Filipino-Chinese, Filipino-Taiwanese, mga turista, at marami pang iba. Based on my experience at sa mga nakakausap ko ng mga kababayan, to be very honest, marami pa rin ang nagpapakasal dahil sa pagmamahal, dahil sa love. Sa tingin ko, konti lang ang mga Pilipina or Pilipino na nagpapakasal sa mga Taiwanese para sa ID. Itong mga taong to, honestly, hindi mo rin pwedeng i-judge bakit nila ginawa yun. Pero, kung nagpakasal ka dahil lang sa ID, you have to be ready with the consequences. Kasi alam naman natin na ang pagpapakasal sa ibang kultura ay isang challenge na sa isang marriage. Kung ang Taiwanese at Taiwanese nga ay nagdi-divorce, paano pa kaya ang Pilipino at Taiwanese na talagang magkaiba ang kultura? So para sa akin, isang insulto para sa mga Pilipina or Pilipino na nagpakasal dahil sa pagmamahal, itong mga kumakalat na mga videos dito sa TikTok for the sake of reaction, for the sake of likes, and siguro clickbait na rin kasi ganitong mga negative videos talaga ang nagtitrending. Imagine nyo, kaya nga hindi nagtitrending yung mga videos ko because I am trying to promote good things, good news, at yung talagang para lang sa atin mga Pilipino. Pero ayaw natin ng ganun. Gusto natin yung gossip, gusto natin yung controversial, gusto natin yung napupukaw yung damdamin natin. But right now, I am expressing my own opinion tungkol sa usaping ito dahil ayokong naiinsulto yung mga kapwa nating mga Pilipino. Dahil din sa mga videos na ganito, pinapababa natin ang ating dignidad bilang mga Pilipino sa Taiwan. So napag-isip-isip ko, in 18 years na talagang binuboost, pinupush ko at ina-upgrade ko ang ating reputasyon bilang isang Pilipino dito, bakit may mga kababayan tayong mahilig naman manghila ng reputasyon ng mga Pilipino dito? Ano ba ang nakukuha ninyo sa mga ganitong mga videos? Ang pinaka-importanteng rason bakit ginawa ko tong video na to kasi alam niyo po, maraming mga kababayan natin ang nagme-message sa akin para ma-save ang kanilang marriage. Marami sa kanila ang nasasaktan, lumuluha, dahil sa pagmamahal nila sa kanilang mga asawa. Kaya isang insulto talaga para sa mga kababayan natin na sabihan ng kapwa Pilipino na nagpapakasal lang ang mga Pilipina dahil sa ID. Kahit pa binawi mo na hindi naman lahat, it shouldn't be framed that way. Kasi kung merong mang nagpakasal dahil sa ID, 1, 2, 3, 4, 5, nabibilang siguro sa mga daliri natin, ibig sabihin konti lang ang mga taong ganito. And syempre tayo mga Pilipino, wala na ba tayo talagang mabuting puso at ginagawa natin ito sa mga Taiwanese para lang sa ating pansariling kapakanan? Kaya naaawa ako sa mga Pilipinang nasasaktan ng mga asawa nila, pero pinipili pa rin kisama sa pamilya niya dito sa Taiwan dahil mahal niya. Kaya bago po tayo magsalita sa TikTok, bago po natin lahatin yung akala natin ay tama dito sa Taiwan, you should be sure that you have enough experience. You should be sure that you have met a lot of people, iba't ibang klase, para meron kang matibay na generalization or kahit insights man lang sa isang or sa mga issue dito sa Taiwan. So this is just a reminder to everyone na
hindi po natin alam ang lahat ng mga pangyayari dito sa Taiwan. Lalo na kung ang iyong environment ay pare-pareho lang. Kung ang nakakasama mong tao ay pare-pareho lang. At wala kang ibang nakakasalamuhang kakaiba sa sitwasyon mo ngayon or kakaiba sa environment mo ngayon. That's why I'm very happy because I have the opportunity to meet different kinds of people here in Taiwan. Kaya ito ay isang paalala na we should be careful to what we say on social media. If you have questions, just feel free to follow me.